Good morning, guys! Happy New Year! Yes, it's January 1. Ayan. Maga akong nagising ngayon kasi, alam niyo ba, natulog lang kami. Ako. Natulog lang ako after salubong. Wala kaming handa. Tapos, ayun nga, naglaba kasi ako. New Year na yung New Year, naglaba ako, 'di ba? Sa dami kong ginawa, anong mga orders ng RMK kasi bago mag New Year, kinukumpleto ko. Ayan, kaya yun. Hindi rin kasi kami kumpleto, guys. I mean, yung kapatid kong lalaki si Japong nasa Bicol with his family. Yung isang kapatid ko na lalaki si Jack nasa Davao kasama yung girlfriend and family ng girlfriend. Tapos, si Daya nasa Cavite. Si Mika may pasok sa trabaho. So, yung mga aso natin. Pasok, Magi. Pasok mo na dali. Ayan, kaya, yun, nag-decide kami na hindi na lang maghanda. Kasi, ang hirap pag hindi rin naman kayo kumpleto. Tapos, ang daming, wait nga, later. Ito namang aso na to, oo. Ayan, tumahimik na. May dumating kasing tao. I mean, siguro yung amo or taga-alaga dumating. Ganyan naman ang aso kapag nakikita nila na, alam mo yun, may umuwi. Para itong mga aso ko. Kaso minsan ang tagal. Sobrang nakabulaho talaga sila. Kasi itong mga dogs ko, guys, madali silang patahimikin. Once na umakyat na ako, ganyan, na acknowledge ko na sila lahat, tatahimik na yan. Pero yan hindi. Kasi nakakulong eh. Yan. So, parang tinatakot pa ng pamalo, no? Nag-aalaga dyan sa kabila. Tapos, sakto kasi, malapit yan sa sa kwarto namin. Itong kabilang bahay na malaki. Likod niya, likod ng kwarto namin. Yung malaking bahay na yan. So, kapag nagkakahulan yung mga aso, sobrang dinig talaga. And pag ganyan nga, katulad ngayon, si daddy kakaakyat pa lang. Siguro wala pang 30 minutes kakahigaan yan. Tapos nabulahaw. Naku, sakit sa ulo. Talaga. Alay mo yun. Maiiba agad yung mood mo. Pero anyway, ayun nga guys, wala kaming handa. Hindi kami nag-prepare. Kahit nung Pasko, nandun lang kami kila Dayan. Tapos after nun sa lubong ng din ng Pasko, umuwi na rin kami ni Daddy. Yan, and like I've said, hindi kami kompleto, watak-watak kasi kami, kaya hindi na lang kami nag-prepare. Though si Dayan sa Cavite naman, naghanda, kasi hindi na rin kami pumunta. Gawa lang yung inaalala ko nga itong mga aso, kapag kaputukan kagabi habang nagpuputukan si Groot, lalo na yung mga malalakas na guys, na paputok, grabe talaga yung hinig niya. Nakakaawa. Itong mga hotdog walang problema. Si Groot lang talaga. Tsaka si Maggie yung, yung medyo takot. Lalo na si Groot. Yan ang pinakamalaking aso dito. Pero yan ang pinakatakot sa malakas ang boses, sa malakas na tunog ng sasakyan. Alam mo yung mga basura tsaka truck. Truck ng basura or mga trucks na dumadaan dyan sa baba. Kapag lumalabas yan, pag nagpot-pot na yan, natatakot na yan, bumabalik na agad. Kaya, ayun. So, yeah. Ano ba? Dami yata may kwento sa inyo. Tapos, si Chris naman, pumunta na lang sa sa girlfriend niya. Sa bagong girlfriend niya. Diba? Alam niyo, nung isang araw, pinakilala niya sa akin, nagpunta dito yung girl. Parang ako yung na-hurt para sa ex niya. Wala na kasi sila ni Rax. Ay, ba't ko kinukwento yung love life ng anak ko? Pero, ayun nga, parang na-hurt ako para doon sa isa na, parang, another girl yung pumupunta dito sa bahay. Another girl yung pinakilala sa akin. Kaya nga sabi ko sa kanya, anak, wag ka nang papalit-palit. Though hindi naman siya, guys, hindi siya nanloloko. Siguro, syempre, mga bagets pa yan, yung ganyan. 18 pa lang naman yung anak ko. Mga teenager, mga meron din pinagkakasuntuan, ganyan. Kaya, mga break-up. Pero, parang hurt ako. Kasi, medyo close na kami nung ni Rax, diba? Hindi pumunta nga yun sa Pasadena. Kasi nahihiya yun. Simula nung mag-break sila, nahihiya yun dumaan doon. Dati, everyday, nagmamano yun sa amin, kila mama, kila nene. Yan, tapos nung hindi na pumupunta. Kaya tinext ni mama. Sabi niya,
Rax, ba't di ka tumadaan dito? Sabi niya, Lola, nahihiya po ako kay Chris, ganyan. Sabi niya, hindi, huwag mong alalahanin si Chris, pumunta ka rito, dumaan ka pa rin. Eh, nung 21 ata, yung chika ko, no, chismosang nanay. Dumaan. Ala, umiiyak siya na. Siguro na-miss niya si mama, si nene, tapos niyakap ko din siya. Umiiyak siya na Siguro nahihiya yung ganyan kasi nga hindi na sila ni Chris tapos sinahanap pa rin namin siya yung ganyan. Kaya yun lang. Mababait kami guys na in-laws. Charot, in-laws. So, ayun nga. Ano pa ba yung kukwento ko sa inyo, guys? Ayun, magkwento na lang ako sa inyo kasi, ayun nga, naglaba ako. Diba? New Year naglalaba ako. Pero, in-stop ko na siya. Bandang 10 na ata yun. So, dito ako nagsampay sa loob. Kasi yung mga usok sa sa mga paputok nga. Ang tagal, pagising ko nga kanina, meron pa. Pero, nilabas ko na yung mga sinampay ko. Kaya, ayan. So, Happy New Year! And, yeah, magluto tayo ngayon. Maaga akong gumising, or maaga akong nagising kasi nga, napupupo ako. Kaya, yun, tinan yun, dito pa yung sinampay ko. Yan. Tapos may nakasalang ako ditong mga bedsheet ni Chris. Tapos yung puti, na banlawan ko na. Kaso, kulang ako ng hanger. Nasa loob na naman ng ni Chris ng kwarto. Kaso, di ko alam kung anong oras na yan umuwi nga. Wala na akong idea. Kasi pagpaalam sa akin ni daddy nang bababa siya may kipag-inuman. Sabi ko, sige na. Kasi inaantok na rin ako eh. Yan, kaya yun. Wala na akong idea sa kanilang dalawa. I mean, kay Chris kung anong oras umuwi. Kasi nga pumunta doon sa bagong girlfriend. Tapos si daddy naman nakipag-inuman lang dyan sa ibaba. So, yun. And today, biglang yung cambio. Yun dapat na lulutuin ko kagabi. Yung chicken wings, tapos dapat magpapasta lang ako kagabi na ano yung kulay green na sauce? Basil, kineme. Ayun, sinerch ko pa talaga. Pesto. Magpe-pesto pasta sana ako, tapos chicken lang, and then sabi ni daddy, kahit cake man lang. Kaso, ayun nga guys, isa pa yung kahapon, pumunta kami palengke ni Chris, sabi ko para mamalengke tayo ng panghanda. Diyos ko, yung mga tao, sinara ba naman yung half nung basta yung banda dito sa palengke, sa may Libertad, tapos sa Taft, isinara talaga yun para pagbigyan yung mga nagtitinda ng mga prutas, as in, tapos yung ingay, yung init, yung mga tao, yung siksikan, talagang lahat gusto makabili. Kaya sabi ko, uwi na tayo. Di ko carry talaga yung init. Tapos yung, alam mo yung ingay pa. Alam niyo naman, thunders na tayo. Kaya ayaw na sa mainit, sa maingay. Kaya ending, nag-grocery lang ng onte. Tapos, yun, umuwi na rin. Tapos di ko rin naman naluto. Gawa ng, sabi ko nga, hindi rin naman makakain. Tapos kinabukasan, iinitin lang. So sabi ko, might as well, kinabukasan na lang ako magluto. Kaya, ayun guys. Ano na natin, hugasan ko na. Nato ko na to. Na-defrost na. Yan, chicken wings. Tapos, di ko lang kung magpapasta pa ako or kanin na lang. Kasi, for sure si daddy hapon na yan gigising eh. Gawa ng 8 na ata umakyat. Si Chris naman, not sure kung anong oras din umuwi. So, we'll see. Okay, so yun na muna chika ko for today guys. At, imamarinate ko na muna to. Binigyan pala ako ni Nene kahapon ng sapin-sapin kasi ang mga pa-order ni Nene kahapon more on kakanin lang, hindi siya nag-accept ng mga package guys kasi sabi niya gusto niya ipahinga yung kamay niya kasi puro crack na yung kamay ng kapatid ko, kawawa naman at wala nga kaming helper. Kaya ayun, alam niyo ang sarap ng ng sapin-sapin ni Nene, best seller niya to kasi lasang-lasa mo yung gata nung sapin-sapin, hindi siya alam mo, hindi plain, ganun. Tapos, ang sarap ng budbud niya. Ayan. So, later, kainin natin to. Ayan. Alam niyo ba, may laging umu-order sa kanya nito. Kapitbahay namin dito. Sa taas nitong unit namin. Dinadala pa guys sa Singapore. Lagi yon ziplock. Ano ba yan? Yung walang hangin, tinatanggalan ng hangin. Yung packaging. Tapos, dinadala sa Singapore. 2025 na, hindi pa kayo naliligo. Ligo. Groot ligo. Kaloka.
Basta mga word na ligo, bigla nagpupulasan na yun. Oh. So, ayun nga guys, yung chicken wings. Mamarinate ko lang siya. Nilagyan ko na ng pepper, patis, and kalamansi. Tapos, ano na lang. Ito, yung bawang. Alam niyo pa, tira pa to namin sa sa tapsihan. Ito pa yung ginawa ni Jiban. Parang feeling ko maabutan niya pa to. Pagbalik nila. Hindi man lang pati nangitim, green, or whatsoever. Yan. Kaya, kukuha tayong konti. Ganyan. Tapos, mga few, ng kalamansi. Tapos, nag-separate ako ng ilang piraso. Kasi sabi ko, baka gusto nila na may sabaw. Magsasabaw ako. Iyan ko na to. Isang kutsa ko na rin. Pang tinola ba? Yan, kasi gusto ko rin humigop ng sabaw. Kasi alam niyo ba, ilang days kaming guys. Ilang days din kaming walang alam niyo, puro order lang. Kasi sobrang busy ko nga sa pupunta ko lagi sa kabila pa rin, sa Pasadena. Gumagawa ko ng mga orders ng video. Kaya, yun. Ilang araw kami walang maayos na meal. Puro take out. The best pa rin kasi yung yung home cook, di ba? Tapos, ang mahal-mahal pa minsan ng bilihin. I mean, hindi minsan, ang mahal talaga ng bilihin ngayon, guys. Sobra. Ayan, siguro tatlong lang. Kalamansi lang. Namiss ko na yung mga angels ko, Pabalik na yun sa 4. Ayan, kasi sabi ko, magbukas. I mean, dapat nga open na bukas May pasok na January 2, pati yung school. Kaso, sabi ko, wala pa naman gaano yan. So, anuhin nyo na. Sulitin nyo na yung bakasyon nyo sa inyo. Lalaki ng binili yung kalamansi ni Chris, So, dalawa lang nagamit ko. Okay na yun. Pangtanggal lang sa lamba. Tapos, yung garlic nga. Ba't ako yung nakakita yun? Dapat yung manok. So, ayan. Kaya, sobrang malasa ng chicken wings namin. Ganito rin ginagawa namin sa guys. Yung binibenta namin sa tapsihan. Yung chicken wings namin. Pinamarinate na muna. Umpisahan nyo na guys yung pag-init nyo ng mga ulam. Officially, first day ng pag-init. 'Di ba? Kaya ayaw naming hindi na kami naghanda or kasi nasasayangan talaga ako. Though okay naman yung makita yung yung hapagkainan na madaming food, habang sinasalubong yung New Year. Kaso ayun nga, sa tagal na naming naghahanda every New Year talaga, ang daming pagkain na nasisira, hindi naman nakakain kasi sawa na. No? Tapos napapanis na, yung ibang tagal na sa ref. Kaya mas mainam pa rin talaga yung yung konti lang. Kung maghahanda kayo, yung konti lang, yung sapat lang ba, yung kayang ubusin lang. I think ito yung best so far. Kahit na hindi kami kumpleto, parang pa rin siya. Best New Year pa rin siya. Gawa ng walang food na masasayang. Ang cute na itong regalo sa amin nung suki namin sa canteen. Ang cute. Very aesthetic. Ni Ma'am Rowena. Sakto maulan guys. Kaya masarap humigop ng sabaw. Kahit na konti lang yung sasabawan natin. Kasi sabaw lang naman talaga yung habol namin. Nung nagpangasinan nga kami, diba? Nung mag-stop over kami. Kumain kami sa Mang Inasal. Kasi sabi ko gusto ko ng sabaw. Something na mainit tapos maasim. Alam yung ending, hindi available yung sabaw. Nakakainis. Kasi yun pa naman talaga yung yung gusto namin sa Mang Inasal, yung sabaw nila na maasim lang. Kaso wali. Binila na lang ako ni Bunso tsaka ni Emer ng
ng sabaw sa 7-Eleven. Nakakatawa yung ano namin, yung trip namin na yun. Nakuha lang ni Rico ng ng 3 hours, guys, grabe. Or dahil wala naman talaga masyadong sasakyan that time. Grabe, 12 AM kami umalis ng Pangasinan doon sa Manawag. Alam niyo, nakalabas kami ng 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 Maynila. I mean, nakapasok kami ng Maynila 2:30. So 3 hours nang kami, kasama na nang makarating kami sa bahay. Nakarating ko ng palengke, guys, na nakapantulog lang. Sa talipa pa lang sana yung punta ko at naghahanap nga ako. Ala, shucks. Naghahanap nga ako ng panlagay sa tinola. Kaso wala, sarado yung talipapa, kaya sumakay na ako ng jeep papuntang palengke. Kaya ayan ang napamili ko. So 500 lang yung dala ko. Bumili ako ng sili. Tapos dahon ng sili, of course. And then yung ano ba yun? Sayote. Then, nalagay ko na. Tapos 3 pirasong ano ba to? Eggplant, kasi bala ko magtorta, at yun ang mga masasarap na ulam kasi. Tsaka kumakain kasi noon si Chris. Oops, sayang to. Every dahon counts. Charis. Yan, and then eto, Coco Mama, bumili ako fresh gata kasi sarado din mga nagtitinda ng gata. Then betchin, buti na lang may tira pa ako dyan na din, konting gata din, pinreserve ko lang. Kasi gusto kong bumili. Gusto kong magluto ng ginataang, guys, ano to? Ampalaya. Namiss ko talaga to sobra. Kaya, nung makita kong may ganito sa palengke, and 20 pesos lang isang balot, sabi ko, ay, magluluto na nga ako. Tapos, yan, bumili rin ako ng malunggay, tapos sili pa rin, para additional sa ginataang ampalaya. Crave ako, kaso walang bagoong alamang. Yun ang best doon, bagoong alamang. So tingnan natin kung meron. Sana meron pa yung nilalagay sa shucks, wala na ata. Pwede na yan. Pwede na tong toyo siguro ilagay ko. Ayan, yung gourmet toyo. Kasi masarap niyan. May konting guys. Isda. Tinapa. Masarap ilagay dyan. Wala na. Bagoong. Ano ba yun? Yung sa kare-kare. Bakit wala na? Inubos na ni Chris. Bagoong. Alam ko meron pa yun eh. Kasi nung kami. Magkare-kare kami last time. Naglalaway na ako, guys. Kasi ang sarap talaga niyan. Nire-request ko yan kay Papa. Nalutuin din sana doon sa sa kantin, kaso baka daw hindi kilala ng mga tao. Sabi ko, kaya nga papakilala natin pa eh. Ayun. Oh no. Meron pa naman konti. So pwede na to. Pero masarap sana yung yung fresh na alamang, guys. Yung kulay kulay maputla na pink, hindi yung pink na pink ha, kasi yun. Parang sapal ata yung nun. So yeah, magluto na tayo kasi gutom na rin ako. Antayin lang natin to, guys, mag-reduce yung ating gata. Ayan, kasi ini-aim natin yung nagmamantika. Yummers! Ayan, nilagyan ko lang to, guys, ng bawang, sibuyas, tapos ginger, and then yung toyo, gourmet toyo, na wala ng mga tinik-tinik, tapos yung bagoong ng Barrio Fiesta. Ayan. Konti na lang. Kita nyo yung thickness ng na yan, ng gata. Ilagay na natin tong mga sili na hiniwa ko. Kalimutan ko bumili nung pulang sili. Kaya 4 na piraso na rin yung nandyan ko. Kaya sabi ko, okay na tong green. Kasi kailangan ko ng pangsawsawan sa sa tinola. Ayan. Excited ako, guys. Sino na sa inyo nakatikim neto? I mean, sa mga hindi Bicolano dyan na nakatikim na neto. Kaya nire-reduce muna natin, guys, yung gata kasi nagtutubig yung yung gulay. Same sa magluluto kayo ng papaya, ng sitaw, may sariling tubig kasi yung mga gulay, 'di ba? So pag nilagay niyo yan na hindi pa reduced yung gata niyo, masabaw.
and hindi nyo ma-achieve yung nagmamantika. Tatagalan kayong ma-achieve yung pagmamantika, tapos lusak na yung gulay nyo. Hindi pa rin nagmamantika yung ano nyo, gata nyo. Yan, konti na lang. Napakasarap. Sana naamoy nyo sa screen, no? Sa mga screen nyo. Pero the best. With sili pa. At yan na, guys. Nalagay na natin yung gulay. Ayan, pagising lang yung anak ko. Ay, naku, nak. Buti na lang ako na pumunta ng ano, palengke. Happy New Year. Mukha nga. Pagising mo lang. Tinola yan. Oh, yummers! Look at that gata, guys. Where's the... The what? Yung... Handaan natin kagabi dapat. Oo. Yung pangako mo yung ano. Pesto. Pesto pasta. Huwag na, lunch na eh. Para mas masarap mag-lunch ng lutong bahay. Lutong bahay. Nakabili din pala ako, guys, ng ano, half netong GG, maliliit. So, bala ko siyang prituhin dapat. Prito or ano ba yan? Paksiw. Kaya nagtira ako nitong ano, isang ampalaya. Yan. Para panglagay natin sa paksiw. Ano ba? Marami naman masyado pag paksiw. So, siguro magprito ako konti. Bala na. So, kain tayo, guys. Ito na nga yung tinola. Ayan, nagprito ako ng 5 pirasong GG. Parang tinapa, no? Ganito na kasi kaliliit yung ginagawang tinapa, eh. Ayan. Tapos, syempre, yung ating ginataang ampalaya. Sorry sa lighting namin. Very poor. Pero kain tayo. Si Chris pa lang yung kasama ko at si Daddy. Mamayang gabi pa yan, gigising. Diyos ko. Tapos 8 na ba naman, ano eh, umakyat eh. Kain tayo, guys. Promise. Ang sarap nitong ginataang ano, ampalaya. Tapos, itong GG ka pa. Ang masarap pa dito. The more na iniinit nyo siya. Diba, tira ngayon. Tapos kinabukasan ng ulamin nyo, initin nyo. Right sa micro lang. Pasarap siya ng pasarap. Happy dance. Chinat ko si mama. Sabi ko, mama, nagluto ako ng ano, nito nga ang palaya. Nagluto din daw siya ng ginataang petchay. So, puro gata. Sarap. Titimpla ng juice. May ginawa akong yelo dyan, ah. Kita mo?